Isang payapang araw sa kagubatan, ang simoy ng hangin ay puno ng awit ng mga ibon at himig ng isang makatang nagmamahal ng tapat. Si Orpheus at Eurydice ay masayang magkasama. Hindi nila alam ang trahedyang naghihintay. Kay ganda ng araw, Orpheus. Ang iyong musika ay parang awit ng natibat. Para lamang sa iyo. Ikaw ang aking inspirasyon. Sa kagustuhan ni Aristeus na mapasa kanya si Eurydice, ito ay kanyang mabilis na hinabol. Sa takot, tumakbo si Eurydice. Ngunit sa kanyang pagtakas, isang ahas ang biglang sumulakay. Orpheus! Tulong! Eurydice! Huwag mo akong iwan! Hindi kita kayang mawala! Sa kanyang dalamhati, naglakbay si Orpheus patungo sa madilim na daigdig ng mga patay. Sa gabay ng kanyang musika, nabuksan ang tarangkahan ng kamatayan. Orpheus, hindi madali ang pagpasok mo dito. Ngunit dala ng iyong musika, inayagan ka makita si Hades at Persephone. Bigyan niyo lamang ako ng isang pagkakataon. Ibalik niyo sa akin si Eurydice. Ako'y masasaktan kung wala siya. Kay tapang mong harapin ang kamatayan. Ano ang dahilan? Pag-ibig. Ang aking musika ay walang saysay kung wala siya. Pinangkot na yung awit, Orpheus. Ako'y nahabang. May kondisyon. Pwede mong sunduin si Eurydice, pero huwag kang lilingon hanggang makalabas kayo ng underworld. Tatanggipin ko. Maraming salamat. Tahimik ang paglalakbay. Sa gitna ng dilim, ang bawat yapak ni Orpheus ay may kasamang kaba at alinlangan. Ang kasunduan ay malinaw, huwag lilingon. Ngunit ang katahimikan ng kanyang mahal ay siyang bumabagabag sa kanyang puso. Naririyan ka ba talaga, Eurydice? Orpheus, malapit na tayo. Eurydice? Orpheus, bakit ka lumingon? At muli ang pag-ibig na halos may salba ay nawala sa kanyang mga kamay. Isang pagkakamaling hindi na mababawi. Hindi man siya babalikan, Orpheus. Ang pag-ibig may sinubok at nabigo. Kung gayon, ang musika ko'y magiging alaala na lang ng kanyang pag-ibig.